Nagpatupad na ng fishing ban ang BIFAR sa ilang bahagi ng Pilipinas para bigyan daan ang pagpapadami ng isda. Tiniyak naman ng ahensya na matutugunan pa rin ang kailangang fish supply ng bansa. Nasa sentro ng balita si Clazel Pardilla live. Yes, Angelique, pansamantala munang pagbabawalan ang pangingisda ng mga commercial fishing vessel sa Zamboanga Peninsula at Visayan Sea. Ipinatupad na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang taunang closed fishing season sa Zamboanga Peninsula at Visayan Sea. Magtatagal ito ng 3 buwan na nagsimula kahapon November 15. Una rito, pinairal din ang fishing ban sa hilagang bahagi ng Palawan nito lamang November 1. Alinsunod sa Fisheries Code, bawal ang pangingisda ng mga commercial fishing vessel sa mga lugar na nasa ilalim ng closed fishing season para bigyan daan ang pagpaparami ng produksyon ng isda. Mahalaga ang Zamboanga Peninsula at Visayan Sea na ilan lamang sa pinagkukuhanan ng tamban at makarel na ginagawang sardinas, habang ang Palawan naman ang major source ng 95% ng galunggong sa Luzon. Kaya ang tanong, may epekto na kaya ito sa presyo ng isda? Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas na sa 40 pesos ang presyo ng lokal na galunggong. Dati nasa 200 hanggang 280 pesos lamang. Ngayon ay pumapalo na hanggang 320 pesos. Ayon sa BIFAR, karaniwan itong nangyayari tuwing may fishing ban. Pero tiwala ang ahensya na mapupuna ng imported na isda ang pangangailangan ng bansa at babalik din sa normal ang presyo. 35,000 metric tons ng imported na isda ang pinayagang angkatin tulad na lamang ng galunggong, matang-baka, bonito, mackerel at moonfish. Marating na yung imported frozen galunggong at in fact mas mababa nga ito, no? So, ang importante kasi magkaroon ng availability at supply para hindi po tumataas yung presyo. At we expect pa na mas mababa pa itong sa imported frozen galunggong once na dumating na yung mga pangkabuang volume. Secondly, sa local fresh galunggong, mas mataas ito dahil nga may gas supply. Pero we expect na once na tapos naman itong close fishing season, mababa rin presyo ng yung local fresh galunggong natin. Samantala, sa harap ng agam-agam na posibleng walang mapagkukuhanan ng supply ng tamban na ginagamit sa sardinas, nilinaw ng ahensya na maaari pa ring mangisda ang maliliit na namamalakaya sa loob ng municipal waters. Dito nila kumukuha ng supply ang ilang grupo ng mga manufacturer. Kaya't bagaman hamon ang pagkuha ng tamban, sa harap ng closed fishing season, nakakabili sila ng raw materials at tiniyak na magkakaroon ng sapat na supply ng canned sardines hanggang sa susunod na taon. Pero dahil, Angelique, mula 28 pesos, sumampa na sa 48 pesos ang per kilo ng tamban, idagdag pa yung mahal na tomato sauce, logistic at tin can, hindi mapipigilan ng ilang sardines manufacturer na humiling ng dagdag presyo sa sardinas. May mag-increase at hopefully in the near future makapag-increase pa nga. Yun sa mga ibang brands, hindi ko masabi kasi iba po ang mga input cost nila, iba rin ang way of doing business. Nakikipag-work talaga kami with TTI kasi siyempre ibang brands po ay nahihirapan na rin po. Siyempre marami rin silang empleyado at hindi sila makapag-increase sa presyo. Ay talagang lugi sila sa pagbenta. Ay kawawa rin naman ng mga negosyante natin na bakit pa sila magdiligosyo kung sa lugi. Pero nananawagan naman kami sa DTI at marami kaming ginagawa project na mas affordable na abot kaya na sardinas ng Philippines. Angelique, ayon sa Canned Sardines Association of the Philippines, hindi muna sila magtataas ng presyo ng bawat delata ng sardinas hanggang matapos ang taon sa pakikiusap na rin yan ng Department of Trade and Industry. Pero baka hindi na raw nila kayanin at itaas na mula 18 pesos papunta sa 21 pesos yung presyo ng delatang sardinas sa taong 2024 kapag pinayagan sila ng DTI. Angelique? Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.